Hello, sound. Sound. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ihanda na po natin yung ating mga sarili at tayo po ay magsisimula na po ng gawain po natin. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kamusta na nga po kayo? Alam po natin na bagamat medyo hindi maganda yung panahon, pero blessing pa rin po yan ng Panginoon, no? Sa mga halaman na kailangan ng tubig. Ayan, sige po. Tayo po ay tumayo. Ayan, pero bago ko po basahin po ito, tayo'y manalangin. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama, sa panibagong umaga na kami po ay mayroon lakas, nakakabangon, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, naririto po kami na patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, maging yung iyong mga salita, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na maging pagpapala po ito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, bago po tayo po, meron po akong babasahin sa inyo mga kapatid sa Awit 145, 1 hanggang 3. Sabi po rito, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpapasalamat. Aking pupurihin, pasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. 3, dakila si Yahweh, at karapat-dapat na siya ay purihin at dakilain. Niya ay mahirap nating unawain. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Tunay nga po na nais ng Panginoon sa sandali pong ito, purihin po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Patuloy na pasalamatan. Ano man po yung mga nangyayari o pagkakataon na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Nais ng Diyos na naroon yung pusong nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa Kanya. Kaya sa mga sandali ito, mga kapatid, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos? Amen. Handa na po ba? Amen. Kung wala pa tayong sigla, sabi sa Deuteronomy 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Kaya sa umagang to, purihin natin ang ating Panginoon ng buong nating puso, buong nating kaluluwa at buong nating lakas. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos! Amen! Natin mga kamay sa Panginoon. Pagpangin ang pangalan natin Panginoon Diyos. Hallelujah! Ang langit at magpuli sa iyo, aking tugos sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos! O Diyos, purihin ka. Dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay
sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang dalhin, sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko. Come on, church! Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Dapat po ba tayo'y maligaya sa presensya ng Panginoon? Dahil sa presensya niya lamang tunay natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Hallelujah! Oh. Kay saya-saya, Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay puno ng lumbay, wala nang pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya, kahit anong bisyo ay tinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinuspas ka ng kulay, itong buhay ko. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Pagising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay sasambahin siya. Lagi na lang unahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ay palaging pupurihin sa buhay ko. Kay saya-saya, si Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, Jesus ay purihin. Kay saya-saya, siya ay sambahin. Kay saya-saya, sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin.
Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito, sinusuko po namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng kabigatan ng aming mga puso, ang lahat ng aming pangamba, mga bagay na pumipigil sa amin upang purihin ka sa umagang ito. Sa umagang ito, nais lamang po namin, Panginoon, ay maranasan ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo. Maranasan ka sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay.
ang kabutihan mo. Ika'y lang ang pinagbabago ng kabutihan mo. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Ika'y lang ang pinagbabago ng kabutihan mo. Ika'y lang ang pinagbabago ng kabutihan mo. Kailan ay pinagbabago ang kabutihan mo. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ay pinagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay mabuti, siya ay tapat, kailan pa man siya ay hindi nagbabago, mula noon at magpakailanman. Hallelujah! Kaya mahal na mahal ka namin, Panginoon, sapagkat dumating ang mga panahon na nanlalamig kami, nanghihina, nakakalimot sa'yo. Subalit ikaw, Panginoon, lagi kang nariyan, pinagmamasdan kami, ginagabayan, tinutulungan sa tuwing kami ay tumatawag at lumalapit sa iyo. Kaya mahal ka namin, Panginoon, hindi sa mga pagpapalang natatanggap namin, hindi sa mga pagsubok naming nararanasan, kundi dahil ikaw ay aming Ama, ikaw ay ikaw, at ikaw ang Diyos sa buhay namin. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Oh, bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Oh, bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran?
umagang to. Manalangin tayo direkta sa Panginoon. Sabihin natin ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso. Lahat ng suliranin, lahat ng pangamba, lahat ng kalungkutan, hinanakit sa puso mo, ibigay mo yan lahat sa Panginoon. Lagi mong tatandaan, hindi ka man pakinggan ng mundo, may Diyos na nakikinig sa panalangin mo. At ang panalangin mo ay napakamakapangyarihan. Sapagkat ang Panginoon ang nakikinig sa atin. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang gagawa para sa atin. Hallelujah. Story. For the last time, let's sing. Nais ko. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, oh Diyos, walang iba. Mahal kita, oh Diyos, walang iba. Mahal kita, oh Diyos, walang iba. Salamat, Panginoon, sa inyo pong banal na presensya sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ito po ang patuloy na nag-encourage sa amin upang magpatuloy sa buhay Kristiyano, magpatuloy sa paglilingkod namin sa inyo, pagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na napako sa krus upang kami ay iligtas sa aming sitwasyon, sa aming pagkakasala, Lord God. Kami yung pinatawad at binigyan ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nakasama po namin ang bawat isa na nagpupuri sa inyo. Hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay sumigaw na malakas namin! Oh!
Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay puno ng iman, wala nang pag-asa, puno pa ng pusa. Kahit may pera, di pa rin masaya, kahit anong bisyo ay pinupukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinuspos na ng kulay, ito buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin, purihin ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na ang saya-saya sa presensya po ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakasarap talagang mahalin ng Panginoon. Kasi una siyang nagmahal sa atin. Di po ba? Ay gusto ko lang ibahagi sa inyo mga kapatid, bago ako tumawag ng kung sino magpasalamat, kanina napaiyak ako sa Panginoon. Kasi talagang napakasaya po ang maglingkod sa Panginoon. Si Brother, nakikita ko si Brother Lister, nagkukuha ng mga agiw. Tapos si Tricia naglilinis, si Kuya nag-aayos at talaga nagkakaisa. Sabi ko, Lord, napakabuti mo Panginoon, na ang sayang galak ko na makikita yung nagkakaisa, nagtutulungan, lalo higit ang ating Panginoon. No? Kapag tayo ay nagpasalamat sa Panginoon, galak na galak talaga ang Panginoon. Maliit man yan o malaki, tunay na saya ang Panginoon na makita na pinapasalamatan po natin siya. Kaya sa sandali pong ito, alam ko lahat po tayo pinagpala ng Panginoon yung mga nakaraang panahon. Nakaraang linggo. No? Kaya purihin po ang Panginoon. Sinong una po gustong magpasalamat sa Panginoon? Ha? Wala? Kaya alam niyo po mga kapatid, yung pagising pa lang natin na nakakabangon tayo, may panibagong lakas, yan po ay dapat na natin ipasalamat sa ating Panginoon. No? Kasi kapag natutulog tayo, hindi natin alam kung ano na nangyayari sa atin, kung magigising pa ba tayo. Di po ba? Pero nais ng Diyos na ihayag po natin yung mga ginagawa niya sa buhay natin na mabubuti. No? Kaya sino po? Ako pa ayan, si Kuya. Hello? Ay, good morning. So, hindi ko alam paano simulan to, pero gusto ko lang i-share yung kung gaano kabait sa akin yung Diyos, tsaka kung paano ginabayan ng kanyang salita. Kasi, minsan kasi, ginagamit ng kalaban natin yung kahinaan natin para atakihin tayo
or kaya sinusubukan lang tayo ng Diyos para itest ang ating faith. Lately, yung weakness ko, inatake niya, which is my family. Nagka-problema po kami financially, and tumagal po siya. Lumala, tapos, yun, nagkahiwalay po lahat. After nun, hindi ko po alam gagawin ko. Na-pressure po ako bilang panganay. Kasi, hindi ko po alam gagawin ko. Kung tutuloy ko pa po ba yung pag-aaral ko or hindi na. Nag-aalala na rin po ako sa future ko. Ang ginawa ko lang po is lumapit na lang po ako kay Lord. Nagdasal po ako sa Kanya. And, ayun, pinangahawakan ko po yung salita niya. Lagi ko pong binabanggit. Lagi po binabanggit yung salita niyang sa Jeremiah 29, verse 11. For I know I have plans for you, declares the Lord. Plans for welfare, not for evil. And to bring hope and future. Pinapaalala po sa akin ng Lord na may plano po siya sa akin. Kahit po may pinagdadaanan po ako, may plano po siya not to harm me, but to bring a bright future and to bring hope na rin po sa aking puso. Next, yung sa Jeremiah 29:12. Then call upon me and come. Pray on me and I will hear you. So pray lang po tayo. Nakikinig po ang Diyos natin. May pinanghahawakan pa po ako. Hebrews 13, verse 5. Keep yourself from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. And after nun, di po talaga ako pinabayaan ng Diyos. Kahit po financially, naghihirap po kami. Nakakain pa rin po kami ng 3 beses sa araw. May mga pambili po kami ng mga gamit namin. At may mga blessings po, kahit maliit po o malaki, malaking pasasalamat po yun sa Diyos. And this year po talaga maraming problem na tinatarget ako kasi gusto ng kalaban na ilayo ako dito. Pero pinili ko pa rin magstay dito. And alam ko, bago pa lang po ako dito, marami pa po akong challenges. Pero alam ko pong may Diyos nandito sa akin, gumagabay, nagbibigay ng pag-asa at lakas. Sabi niya nga po sa Philippians 4:13, correct me if I'm wrong, I can do all these things because Christ makes me strong. And kahit po may pagsubok po tayo, hindi po natin yan may pagkukumpara sa kaluwatiang inahanda po sa atin ng ating Diyos. Sabi nga po sa Romans 8:18, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed on us. And I will choose to stay because God's goodness is faithful. And to God be the glory. Ayan po rin po ang Panginoon. Hindi ko yun nahalata, Kuya Henrik. No? Alam niyo po sa umaga, kasama ko yung apo ko, kaming 3 palagi rito yung nauuna. Talagang, sabi ko nga, Lord, pagpalain mo yung batang ito. Talagang, ang aga niya dito sa napakaganda ng pangako ng Panginoon na sinabi ng Panginoon sa'yo, ako ang nakakaalam ng mga panukala para sa ikabubuti mo, para dulutan ka sa hinaharap. Alam mo, Kuya, yung mga nangyayari sa inyo, pagsubok lang po yan. Ang Diyos ang nakakaalam para sa ikabubuti ng inyong pamilya, kaya purihin po ang Panginoon. Sino pa po? Ayan si Ate.
Mapagpalang umaga po. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit po anong hadlang ginawa niya, hindi po siya nagtagumpay. Papasalamat po ako unang-una, birthday po ng anak ko ngayon. At magpapasalamat ako kahit papaano po may handa. Pangalawa po, share ko lang po yung ko nangyari sa akin kanina. Kahapon pa lang po nakaprepare na po kami kasi nga sabi ko for service anak magsisimba tayo para unang biyaya, ganun po. Tapos sinubok niya po ako kanina. Pagdating po ng alas 7, nahimatay po ako, sinumpong po ako ng sakit ko. Tapos sabi ni mama, hayaan mo muna yung mama mo. Kaya medyo na-late po kami ngayon, dapat maaga talaga, 10 o'clock dito pa lang po kami. Sabi ko, hindi siya mananalo. Tapos pinuntahan ko pa yung mga sasama ko. Tapos sabi ko, pupunta pa rin kami kahit anong mangyari. Basta sabi ko, hindi ka kahit pahimatayin mo pa ako. Basta nagtitiwala ako. Tulad po ni Kuya, ay lang din po pinanghawakan ko. Isaias 41:10. Dahil po, hindi ko mo, tsaka yung Pilipos 4:13. Yung katulad po ng mga sa pamigaramdamang katulad ko, sa kanya lang po talaga ako nagtitiwala at umaasa. Dahil di ko po magagawa ito ko sa akin lang pong kalakasan kasi sa Diyos po ang papuri at pagpapala. Amen po. Amen po rin po ang Panginoon. Tunay nga po na sa Panginoon walang imposible. No, siya po ang Diyos na nagpapagaling. Okay na. Isa pa. Ayan. Isa pa. Isa pa. O sige, isa pa po. Sino pa pong gusto? Wala. Ayan si ate. Maikli lang po. Nagpapasalamat ako dahil this November is my spiritual birthday kay Lord. Kung kayo, 39, sa Lord, ako huwag niyo nang tanungin. Yung aking age sa Lord, tsaka yung aking age physical, medyo nakakahiya nang sabihin. Pero sa Lord, hindi nakakahiya. Nagpapasalamat po ako kasi hindi ko akalaing aabot ako ng ganito. Ngayon ko nasasabihin sa inyo yung 4 kong near-death experience. Kasi po, pag kunyari nangyari sa inyo, gaya kay Pablo, si Pablo ay hindi ready umuwi kay Lord. Bakit? Isa siyang persecutor noon. Tapos, nung siya'y naging Christian, medyo mahirap siyang kausap. Talagang maraming natatakot pag siya ang nagpi-preaching. Ako, sabi ko, hindi mo ako katulad ni Pablo, mamamatay ako agad, Lord, yung uwi mo ako, baliktad. Simula po nung pagsilang ko, muntik na po akong hindi ipanganak. Sapagkat ang tawag sa akin ay suhi o breech baby. Palabas, paa, hindi ulo. At ayaw akong lumabas. Siguro alam ko, problemado mundo. Kailangan pa si maming operahan para ako mailabas. Number 2, nung ako po ay nagkasakit ng maliit ako, H fever, muntik na rin po akong mamatay sapagkat wala pong pwedeng chemical na ipasok sa katawan ko. Kaya yung COVID na yan, na injection, talagang thank you Lord, binigyan ako ng favor sa mga pinagtrabahoan kong part-time kasi ikamamatay ko yan. I have a very allergic body and yet nakikita nyo ako naglalakad, pumupunta ng malalayo, no? Sa biyaya ng Lord. Pangatlo kong near-death experience, gaya ni Pablo, kaya ako po nabanggit siya. Pero magkaiba kaming personalidad. Yung pong aking pagkahulog nung ako po ay elementary, sa isang sirang jeep na nilalaroan ko sa may kapitbahay. Doon po, ayaw ko nang mabuhay, pero binuhay ako ng Lord kasi ang mami ko sunod-sunod na namatayan ng anak, isa lang ang nabuhay na babae. Sa wartime naman, 2 yung nabuhay niyang anak na lalaki. Siguro sobrang sinisisi niya sarili niya, sabi ni Lord ay bubuhayin ko to. Ako nga, binuhay ni Lord kasi susisihin na naman niya sarili niya kung may mangyari sa akin. Parang malas siya, ayaw ni mama ng ganon. So, binuhay ako ng Lord, pangatlo na yon. Ang pang-4 po, muntik na akong masunugan at uuwi sana ako doon, pagod na pagod. Pagod na pagod at matutulog at bahala na. Ako pagka naman natulog, hindi ako agad nagigising.
Kung ako nasunog doon, wala kayong makikita ngayong nauutusan nyo sa kung saan-saan. 4 na beses akong binuhay ng Panginoon. Kay Pablo, ang dahilan niya, hindi pa ready si Pablo. 'Di ba? Persecutor ng kongregasyon noon, tapos kinatatakutan nung pag siya'y nagpe-preaching kung saan-saan. Kung hindi siya na-tame ni Lord, hanggang ngayon kasama pa natin si Pablo. Sabi ko, Lord, ganun ba iti-tame niyo muna ako bago niyo ako iuwi? Kasi gusto ko nang umuwi. Ang daming problema ng buhay. Ang sabi ni Lord sa akin kanina, kasi magno-November na ang susunod tapos yung September ko. Anak, sa susunod mong pupuntahan, buksan mo yung lugar. Ikaw ang misyonero ko doon. Marami na pong visitation leader. Pupunta ng Cavite. Hindi, anak, tatawagin kita. Kaya po, na-realize ko, naku, akala ko teaching lang ang aking calling tsaka music. Meron pa pala. Subalit gusto ko sabihin sa inyo, pag nangyari yan sa inyo, gustong-gusto mo nang mamatay at umuwi kay Lord, pero hindi pa, isipin mo 2 lang to. Kailangan ka ba niyang i-tame dahil personalidad ni Pablo? O number 2, meron ka pang hindi nagagawa bukod sa iyong misyon sa ina mo o ama mo, misyon mo para sa Kanya. Yun lang po, salamat sa Panginoon. Ayan po rin po ang Panginoon. Talagang may plano si Lord sa buhay mo, kapatid. Kaya sa sandaling ito, ihanda na po natin yung ating mga sarili at tinatawagan ko na po si Pastor Nonon para ibahagi ang salita po ng ating Panginoon. Praise. Praise. Yan. Okay. Yan. So, hindi natin tatanggalin to. Praise. 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 Okay. So, okay na? Okay. Meron na pala. Sige. Praise. Okay, so, pasensya na mga kapatid talagang hindi natin inaasahan minsan tong ating mga gamit. So, atin pong, isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat, no? Kahit maulan, pero yan po ay showers of blessing. Amen, mga kapatid? Hindi ho dapat maging hadlang yan para tayo ay hindi dumalo sa gawain ng Panginoon. At salamat sa Lord dahil tinulungan niya ang bawat isang narito na makasunod, no, sa ating Panginoon. So, tayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen, no? So, tayo pong lahat ay tumayo at nais ko lang po na basahin muli yung ating pinaka-key verse sa ating mensaheng ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang sabi po rito, "Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain." Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Amen. Tayo po manalangin. O aming Ama, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kabutihan, sa inyo pong katapatan sa amin, sa inyo, Panginoong, muling pag-iingat sa amin sa nagdaang linggo at patuloy na pagpapalakas niyo po sa amin
sa pagtugon niyo ng aming mga pangailangan. Tunay nga, O Diyos, na nararapat lamang na kami ay magsama-sama upang aming dalhin sa inyo ang aming mga pagpupuri, ang aming pagsamba at pagpapasalamat. At sa umagang ito, Ama, muli po aming sinusuko ang aming sarili sa inyo. Dinadalayan po namin na muli niyo po kaming kausapin. Muli, Panginoon, na kayo ang magbigay ng spiritual na pangunawa sa amin sa mga salita. At kayo, Panginoon, ang patuloy na humubog at magbago sa amin upang kami ay maging lalong katulad ng aming Panginoong Yesus. At tinatasin po namin sa inyo, Ama, ang iba na mga kapatid na wala pa rito. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagpunta rito. Tulungan niyo po na hindi po sila lumiban sa inyong gawain. No? Kahit mamaya po ay makadalo po sila, Panginoon. At dalayan din po namin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa aming mga mahal sa buhay na aming naiwanan. At ganoon din po, Panginoon, dalangin namin na muli kayong kumilo sa isang sariwang paraan sa puso at buhay ng bawat sa amin ngayon. At ang lingkod niyo pong ito ay itago niyo po sa likuran na yung kalwalatian. Salamat po, Ama. Salamat sa inyong presensya, Panginoon, na aming nararanasan ngayon sa kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, Panginoon, na inyong pinapadama sa amin. Salamat po. At muli po aming pinagkakatiwala ang sandaling ito sa iyong kamay, sa pangalan na aming Panginoon Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Sige po, maaari na po kayong makaupo at ating pagpapatuloy ang ating mensahe na sinimula nung nakarang linggo na pinamagatan nating standing firm o yung ating pagtayo ng may katatagan. At nakita na po natin kung ano po yung basihan ng ating pagtayo, no? The basis for standing firm. At yan ay walang iba kundi yung tagumpay na binigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Amen, mga kapatid? Nakita na natin po yan. Nakita na rin natin yung mga kung anong ibig sabihin na tayo ay tumayo ng may katatagan. Nakita natin kung ano yung mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan po talagang tayo ay maging matatag. No? Sinabi natin, gusto ko lang reviewin, ano? Kailangan nating maging matatag, lalo na pag tayo po'y humaharap sa mga malalaki at tila di malampasang mga hamon sa buhay natin. No? Kailangan tayong maging matatag pa tayo may hinaharap na mga issue ng doktrina o yung ating pananampalataya. No? Marami tayong mga maengkwentrong mga maling katuruan, no? Maling pananaw, pero dapat tayuan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Naalala ko lang tuloy, noong isang araw kasi may nagbalita sa akin na meron doon isang Kristiyano na very vocal siya, no? Sa Amerika. At siya ay, habang siya ay nangangaral o kaya siya ay nagsasalita, siya ay pinatay. No? Ano pangalan niya? Charlie Kirk. Ayan. So, although hindi ko alam yung mga detalye noon, pero may kita natin talaga, mga kapatid, na maring dumating yung pagkakataon na sa ating pagtayo sa katotohanan, yan ay magbunga ng pag-uusig at maaring kamatayan pa. No? So, pero yung kapatid natin yun ay talagang nanindigan. Siya ay tumayo na may katatagan. At alam natin na siya ay gagantimpala ng ating Panginoon doon. Kailangan din nating maging matatag kapag tayo po ay dumadanas ng mga espiritual na pakipagbaka sa buhay natin. Dahil alam natin, meron tayong kaaway na hindi tumitigil para tayo ay panghinain, tayo bagsak. Sino ang ating kaaway, mga kapatid? Si Satanas at yung kanyang mga kampon. Okay? So, hindi tao ang kaaway natin. At pinakauli, kailangan tayo maging matatag kapag tayo ay nakaranas ng
paghihirap o yung tinatawag na suffering. At nung nakaraan din, nakita natin yung paraan kung paano tayo magiging matatag. No? Nakita natin una sa lahat na we can stand firm if we have faith in the Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon na siya ang makipaglaban para sa atin, siya ang mag-iingat at siya ang magliligtas sa atin, siya ang magpapatatag. Siya ang magtatayo sa atin. Meron lang po akong gustong idagdag doon, At gusto ko lang balikan natin yung kwento sa Lumang Tipan, yung kay Haring Hosafat, nasa 2 Chronicles chapter 20. Sa 2 Chronicles chapter 20. Kasi sabi natin, itong si Haring Hosafat ay nung nanalangin sila sa Panginoon at nangusap ang Panginoon sa kanila, ang tanong, paano pinakita ni King Jehoshaphat at ng mga Israelita na talagang sila ay sumasampalataya kay Lord? Na sila ay nagtitiwala dun sa mensahe ng Panginoon sa kanila. Ano kaya yung makikita natin na sign, no? Na talagang sila ay nagtitiwala? Ano kaya yun, mga kapatid? Ano kaya yun, mga kapatid? Well, I believe na ang paraan o yung palatandaan na talagang si Haring Hosafat at yung mga Israelita ay nagtiwala doon sa sinabi ng Panginoon sa kanila ay nung sinabi rito sa verse 18 at 19, no? Sige, basahin ko lang sa Tagalog, 2 Chronicles chapter 20, verses 18 and 19. Kasi nangusap nga ang Lord sa kanila sa pamamagitan ng isang isang tao na ginamit ng Panginoon. At etong ginawa nila nung narinig nila yon. Sabi rito, yumuko si Hosafat at ang buong Huda at ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Okay? So, sila ay sumamba sa Panginoon. At sabi sa verse 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kowat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Amen? So, ibig sabihin, pinakita nila yung kanilang pagtitiwala sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri at pagsamba kay Lord. Amen, mga kapatid? Amen ba, mga kapatid? Okay. Yeah. Ibig sabihin, kung talagang tayo nagtitiwala kay Lord, no? Makikita yan sa natin yung ating bang attitude, no? Yung imbis na tayo ay nababalisa, tayo ay nagsasalita ng mga negatibong bagay, tayo ay pumupuri at sumasamba kay Lord. Amen, mga kapatid? Yan. So, gusto ko lang i-note yun, dahil isa talagang malinaw na ebidensya yun na tayo nagtitiwala kay Lord. No? Now, tingnan natin ngayon ang so nakita natin yung pangalawa, nakita natin na magiging matatag tayo kapag pinangahawakan natin ang kanyang salita. Okay? So medyo related yun sa una. Kasi pag talagang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala din tayo sa kanyang salita. Yung una, nagtitiwala tayo sa kung sino siya at kung anong magagawa niya. Pero sa pangalawa, nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako sa atin. Pag panghahawakan po natin, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos, kahit ano pang bagyo ng pagsubok yan na dumaring sa iyo, mananatili kang nakatayo at matatag. Dahil ang tinatayuan mo ay tiyak. No? Ang tinatayuan mo ay matibay. Ang tinatayuan mo ay mismo ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? So, kailangan alam din natin ang kanyang salita. Napunta po tayo sa pangatlo. No? Sa pangatlo.
Okay. Pero bago yan, meron lang akong kwento muna sa inyo. Di ba tayo mapatid ay ang ating bansa ay napasama doon sa tinatawag na ikalawang digmaang pandaigdig. Naalala niyo po ba yun? Yung Second World War. May dalawang bahagi ng mundo na kung saan talagang naging matindi yung pagsiklab ng digmaan na yan. Una sa Europe, sa Europa. Pero pangalawa, kasi sa Europa, ang talagang nagpasimula ng kaguluhan doon ay yung Germany. No? At ang Germany ay merong ally o merong kakampi. At ang kakampi na yon sa Asia naman ay ang bansang, ano mga kapatid? Japan. Okay? Diba? Yun ang kakampi ng Germany nung Second World War. Kaya, nung Second World War, dito sa ating bansa, sa bagay, wala naman siguro sa atin ditong buhay na noon, ano? No? Kaya Nanay Lita, naabutan niyo po na po ba yung yung pagsakop ng mga Hapon sa atin? Hindi pa na yan, ha? Okay. So wala na talaga siguro nakaabot noon. Pero ako naalala ko yung buhay pa yung lolo ko, nagkukwento siya sa akin eh. No? Kasi taga-Sapote sila noon. So kinukwento nila sa akin pag dumarating daw yung mga Hapon, kailangan daw talagang yumuko sila. No? Dahil kung di sila yuyuko, baka saktan sila, no? So nung nangyari po nung sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, kasalukuyang may mga American forces sa bansa natin. At yan ay pinapamunuan ni General, naalala nyo? General, ano pangalan niya? Douglas MacArthur. Okay? So dahil talagang lumalakas yung pwersa ng mga Hapon, so ang inutusan si Douglas MacArthur, sabi sa kanya, umalis ka na ng Pilipinas, pumunta ka ng Australia. Okay? So napilitan siyang umalis ng bansa kasama ng ibang mga, pero may mga iwan pa rin mga sundalong Amerikano. Pero kung naalala ninyo, merong huling salita si Douglas MacArthur na hindi natin makalimutan. Ano sabi niya? I shall return. No? At yung salita niyo yun ang nagpatatag, yun ang nagpalakas sa mga naiwang mga Amerikano at yung mga guerrilla forces na binubuo naman ng Pilipino na kahit na sabihin nating sa tingin talaga nila parang natatalo sila. Pero talagang lumaban pa rin sila. Amen? Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na yung death march, di ba? No? Nung nasakop na yung korehidor. So yung mga natalong mga Anyway, ayoko nang pahabain yung Pero alam niyo po, yung pangako na yon ni Douglas MacArthur, yon ang pinanghawakan ng maraming mga Pilipino. Kaya, tunay nga, ayon sa kanyang pangako, noong October 20, 1944, bumalik si Douglas MacArthur at siya ay bumaba sa San Romanding. Nalimutan niyo na history niyo? Leyte. Okay? Kaya mayroon kayo makikita dun sa Leyte na yung mga estatwa doon sa baybayin ng Leyte. Di ba? At nang dumating si MacArthur, sabi niya, I have returned. At nung siya'y bumalik, unti-unti, kinuha uli nila yung mga lugar na nasakop ng mga Hapon hanggang natalo ang mga Japanese forces. Amen? Bakit ko nakwento yan? Kasi ang isa ring magpapatatag sa atin, habang tayo ay nakipagbaka dito sa mundong ito, ay walang iba kundi yung pag-asa natin
na ang ating Commander-in-Chief, no? Na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, minsan, at maraming beses na rin sinabi niya, pero naalala ko yung sinabi niya sa John chapter 14, sa verse 3. Sabi niya sa kanyang mga alagad, I will come back. Amen? No? Para ding sinabi niya, I shall return. No? Nangako ang Panginoong Yesus na siya ay babalik. At sabi sa atin sa James chapter 5 verse 8, you too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Sinasabihan tayo na tayo ay maging matyaga at tayo ay magpakatatag dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So yung pag-asa natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, yon ang magbibigay sa atin ng katatagan. Kaya ang pangatlong paraan para tayo ay maging matatag is holding on to the hope of His coming. Pinanghahawakan natin yung pag-asa ng Kanyang muling pagbabalik. At sino sa atin dito ang umaasa ng Panginoong Yesus ay babalik para sa atin? Taas ang kamay. Okay. Hindi lahat ng tao ay merong ganyang pag-asa. Ang merong ganyang pag-asa lamang ay yung nakilala na sa Panginoong Yesus. Kaya pag ikaw ay hindi ka pa talaga, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, ang sabi sa Biblia, yung mga taong hindi pa nakilala sa Panginoon, sabi sa Epeso, they are without hope. They are without God and without hope. Wala silang Diyos, ibig sabihin, wala silang personal na relasyon sa Diyos, at wala silang pag-asa. Pero tayo nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, we have the blessed hope. And that blessed hope is none other than the return of our Lord Jesus Christ. Nasabi nga, naalala ko na yung sinabi sa Titus chapter 2 verse 13. Basahin ko lang po. Titus chapter 2 verse 13. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Habang tayo ay nag-aantay sa ating mapagpalang pag-asa, ang malawalhating kapahayagan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi sa Biblia Translation, looking for that blessed hope. No, parati tayong nag-aabang na si Lord darating na. Amen, mga kapatid? No? Pero hindi yung nag-aabang tayo dahil naalala ko tuloy na ako yung unang nakilala kay Lord. Magka-college pa lang ako noon . No? Kag-graduate ko ng high school, nakilala ko si Lord. Tapos talagang tuwang-tuwa ako nakilala ko kay Lord. No? At nagsimula ako ng pag-aaral ko sa koleyo, nagdo-dorm ako sa Quezon City. Tapos, medyo nahihirapan ako sa mga subject ko. Sabi ko, sarili ko, Lord, sana dumating na kayo. Sana dumating na kayo para hindi na ako makapag-aral. Okay. So, hindi ganun mga kapatid. No? Hindi tayo yung, Lord, dumating na kayo para hindi ko naharapin tong mga ano na to. No? Di ba? Hindi yung, dahil alam natin darating si Lord, magiging tamad na tayo. No? Hindi yun ang dapat na maging epekto nun sa atin. Amen mga kapatid? Kasi hindi naman natin alam kung kailan siya darating . No? Paano ko halimbawa, nag-aaral ako noon. Gusto ko dumating na si Lord, medyo paisi-isi na lang ako sa pag-aaral ko dahil baka dumating si Lord . Di ba? Hindi naman siya dumating habang nag-aaral ako. Okay. So, may ginalang, no? Medyo naisip ko rin na, hindi, kailangang pagbutihin ko pa rin ang pag-aaral ko. No? Kahit alam kong darating na si Lord. Okay, ang ibig sabihin mga kapatid, kailangan talaga na habang tayo ay nag-aantay kay Lord, let's give the best to the Lord. Ibigay natin ang pinakainam na paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Ibigay natin ang pinakamainam na pagsunod natin sa ating Panginoon. Pero talagang pangako niya, darating siya.
At siguro naalala nyo, parating binabanggit ito, yung sa Matthew chapter 24, verse 13, sabi doon, He who stands firm till the end, until the end, will be saved. Ang sino man daw na manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen? No? Ibig sabihin ng maliligtas doon, yung kasi merong, ang pagliligtas kasi ni Lord sa atin, kumbaga, may stages yan, no? Merong yung nakaraan, niligtas niya tayo mula sa kabayaran ng ating kasalanan nung tinanggap natin siya. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan. Pero ngayon, patuloy tayong nililigtas ni Lord, no? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan, binibigyan tayo ng tagumpay sa ating mga kahinaan, no? Sa mga gawa ng kaaway at ng laman. Pero darating yung araw na tayo ay lubusang ililigtas ni Lord. Yun na yung kukunin niya na tayo at isasama niya na tayo sa kanyang kaharian. Amen, mga kapatid? So sabi doon, ang sino mang mananatiling tapat, he who stands firm until the end. No? Siya yung makasama sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Now, iwan ko lang yun doon, ayaw ko muna bigyan ng interpretation yon. Pero, ang parang sinasabi lang sa atin doon, napakahalaga talaga mga kapatid na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Amen, mga kapatid? Okay? So, yun ang pangatlo. No? Para tayong mga sundalo nung panahon ng World War II na inantay natin yung pagbabalik ni Douglas MacArthur. Pero habang di siya bumabalik, talagang tayo nakipaglaban talaga ng buong lakas natin. Amen. No? Okay. Pang-apat, para tayo maging matatag, ang sabi sa Ephesians chapter 6, verses 13 to 17. Siguro babasahin ko lang sa inyo. Alam ko, familiar passage na po ito. Pero alam niyo ba, dito sa passage na to, paulit-ulit na binabanggit yung salitang stand. No? Ephesians chapter 6. Pagmula verse 13. Sabi rito, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may able to stand your ground. Okay? At sinabi diyan kung ano yung, inulit na naman, sabi diyan, stand firm. Sabi sa verse 14, stand firm. Ano pagkakasabi nun sa Tagalog? Sabi rito, kaya't maging handa kayo. Pero dito ang translation, kaya maging handa tayo. Pero sa English, stand firm then. So paano tayo maka-stand firm? Binanggit ngayon isa-isa yung ating, kung ano yung dapat nating isuot. Una, with the belt of truth buckled around your waist. Atin daw gawing big kiss ang katotohanan. Okay? So meron tayong tinatawag na mga bahagi ng ating armor. Katulad ng isang, actually ang illustration dito na binigay ni Pablo, yung isang Roman soldier nung panahon nila. Yung isang Roman soldier, talagang ang daming mga daming mga kasangkapan yan. Meron siyang big kiss, no, yung belt. At sabi rito, para sa atin, ang ating big kiss ay big kiss ng katotohanan. No? Ito, review, no? Pero sino rito ang sundalo ni Lord? Taas ang kamay. Amen. Okay. No, kahit hindi mo itaas ang iyong kamay, pero nung tinanggap mo si Lord, na-recruit ka na sa army ni Lord. Amen? Okay? So, sundalo ka na ni Lord. Dapat alam mo yung mga sandata at kasuotan mo. Okay? So, sabi dyan, meron tayong belt, meron tayong big kiss, yun ay big kiss ng katotohanan. Ano pang sabi dyan? With the breastplate of righteousness in place. So, meron pa tayong baluti. No, yung tumatakip sa ating dibdib. Anong tawag doon? Ano yung baluti na yon? The breastplate of
righteousness, ang baluti ng pagkamatuwid. Okay? Yung pagsabing pagkamatuwid, yung meron tayong tamang relasyon sa Diyos at namumuhay tayo ng matuwid. Okay? Ano pa? Sabi diyan, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So meron pa tayong panyapak. Ano yung panyapak na yon? Ito ay panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Amen? Kasi, syempre, yung panyapak, yan ang tumutulong sa atin para ano? Para humakbang. Di ba? Kasi alam niyo nung panahon nila, yung mga isang ginagawa daw pala ng mga ano noon, yung mga kalaban, naglalagay sila ng mga yung matatalas na ano, no? Parang mga ako lang kung basta yung mga matatalas na bagay. Kaya kung hindi wala kang panyapak, o kaya manipis na lang yung panyapak mo, anong mangyayari? Masusugatan ka. Amen? Hindi ka maka-advance. So, gano'n din. Meron tayong panyapak na tutulong sa atin para tayo ay humakbang. At yan ay yung, sabi nga, yung pagiging handa na mangaral ng mabuting balita. So, kailangan po tayong dapat maging handa na mangaral ng mabuting balita. Okay? Ano pa? In addition to this, to all this, take up the shield of faith. Okay? Atin daw taglayin ang kalasag ng pananalig kay Kristo. So meron pa tayong kalasag. Kalasag ng pananampalataya. At ano pa? At ito palang kalasag na to, this will extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ito ang papatay sa lahat ng mga nagliliyab ng palaso na palaso ng masama. Kasi ang kaaway natin, maraming maraming mga hinahagis yan sa atin. No? Anong mga bagay na yon? Yung anong mga bagay yung mga kapatid? Mga discouragement, takot, no? At marami pang iba. Okay? So, malalabanan lang natin yon sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya. And take the helmet of salvation, isuot natin ang helmet ng kaligtasan, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. At ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen? So, alam niyo na po kung ano yung mga sandata natin. Alam na? Okay. Now, naalala ko yung sa ating seminar sa Lord Teach Us to Pray, meron sinasuggest doon na araw-araw daw ay ating isuot yung ating baluti. Okay? So, sabihin mo, Pastor, paano natin isusuot? Wala naman ako nakikita. Diba? Ano ba yun? Meron ba tayo talagang yung talagang physical na armor na isusuot natin? Yun ba yun, Pastor? Pagdating natin dito, mga mukhang sundalo tayong lahat. Yun ba yun? Hindi. Siyempre, mga spiritual na sandata to. So, ito yung sinasuggest sa atin nung tayo kung naalala niyo po, pwede nating sabihin, halimbawa sa umaga, no? Pwede natin sabihin, Ama, sinusuot ko ang bigkis ng katotohanan. Si Jesus ang aking katotohanan. Amen? Sabihin nga natin, Ama, sinusuot ko ang bigkis ng katotohanan. Si Jesus ang aking katotohanan. Okay, sinusuot ko ang baluti ng pagkamatuwid. Si Jesus ang aking katuwiran. Jesus is my righteousness, ibig sabihin. Sinusuot ko ang panyapak na pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita. Amen? Sinusuot, di man din ito sinusuot. Ano yung tawag dito? Take up, ano yung take up sa Tagalog? Tinataglay ko, sabihin natin,
ang kalasag ng pananampalataya. Si Jesus ang tapat. Okay, He's the faithful one. Okay? Sinusuot ko ang helmet ng kaligtasan. Si Jesus ang aking tagapagligtas. Okay? Tinataglay ko ang tabak ng Espiritu. Si Jesus ang salita ng Diyos. Okay? At tinataglay ko rin ang lahat ng panalangin. Si Jesus ang tagapamagitan na nananahan sa akin. Ako ay nakatayo na kumpleto sa Panginoong Jesucristo. Amen? No? Ako, ang ginawa ko, yung prayer na to, sinurox ko, nilagay ko sa dingding ng aking kwarto pagising ko. No? At sinasabi ko yon, no? Father, yan, basta sinasabi ko yon, no? No? Pero pagkalipas ng ilang araw, nalimutan ko na rin. Okay, pero sinasadya sa atin na magandang gawin natin yan, ano? Okay, na talagang consciously sinusuot natin ang ating baluti. Dahil sabi nga, we can stand firm, mananatili tayong nakatayo kapag suot-suot natin ang buong baluti ng Diyos. Pero pinakahuli, kapatid, hindi natapos doon sa verse 17 ng Ephesians 6, yung paraan para tayong maging matatag. Meron sinabi sa verse 18. Ano yung sinabi sa verse 18? Sabi dyan, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all God's people. So alam niyo mga kapatid, isa ring paraan para tayong maging matatag ay yung ipanalangin natin ang bawat isa. Niniwala po ba kayo doon? Praying for one another. Kapag pinapanalangin natin ang bawat isa, nakakatulong yon para ang bawat isa ay makatayong matatag. Isang magandang halimbawa nito ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus, sinabi niya sa Luke chapter 22, sa verse 32. Luke chapter 22, verse 32. Kung naalala po ninyo, meron siyang sinabi kay Apostol Pedro, at ito yung sinabi niya. Sabi niya, verse 31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Pero ang sabi ng Panginoon, subalit idinadalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So, tingnan niyo sabi ng Panginoon, pinahintulot na daw si Satanas na sila ay subukin. Pero anong ginawa ng Lord? Pinanalangin niya, lalo na si Pedro. Pinanalangin niya na huwag mawala ang kanyang pananampalataya. Okay? So, alam naman natin ang nangyari kay Pedro. No? Siya ay dahil sa takot, tinakwil niya ang Panginoon. Pero, naniniwala ko sa panalangin ng Panginoong Yesus, hindi nanatili si Pedro doon sa kalagayan niya na siya ay puno ng kondemnasyon sa kanyang sarili. Siya ay muling nakatayo dahil sa panalangin ng Panginoong Yesus. Amen, mga kapatid? Meron din ako isang kwento, nabasa ko ito. Si J. Oswald Sanders, siya ay isang nirerespetong leader ng Overseas Missionary Fellowship. Yung Overseas Missionary Fellowship, isang missions organization na gumagawa para sa pag-ebanghelyo ng China. Yan ay nagsimula kay Hudson Taylor, yung missionary sa China na talagang pinasok niya yung kaloob-looban ng China. At ang kakaiba pa kay Hudson Taylor, nagsuot talaga siyang in-check. No, para talagang mapalagay yung loob ng mga in-check sa kanya. No?
Yun ang kakaiba sa kanya. So, ang sinimulan niya yung isang organization na ang pangalan ay OMF or Overseas Missionary Fellowship. Ang isang naging leader ng OMF, si J. Oswald Sanders, nung minsan, siya ay naglalakbay sa Central China. At siya ay pupunta sa isang lugar na marami daw mga tulisan. Marami mga magnanakaw. Pero, ligtas siyang nakadaan doon sa lugar na yon. Nung nakadaan na siya roon, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang asawa na nasa ibang bansa. Sabi ng asawa niya, nalagay ka ba sa panganib sa ganitong araw at ganitong oras? Paano kasi, nung hating gabi ng ganitong araw, talagang ginising ako ng Panginoon at nagkaroon talaga ako ng matinding pasanin sa puso ko na ipanalangin ka. Okay? At alam niyo ba, yung oras na yon na siya ay nagising at pinanalangin niya ang asawa niya, yun yung oras din na si J. Oswald Sanders ay dumadaan doon sa mapanganib na lugar na yon. Amen? Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung panalangin ng asawa ni J. Oswald Sanders. Kaya, ligtas siyang nakadaan doon. Niniwala ko mga kapatid na nangyayari yun sa atin. Minsan may ilalagay si Lord na burden sa iyo, na ipanalangin isang kapatid, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya, pero pinanalangin mo siya, yung pala kailangan niya yung panalangin ng sandaling yun. Amen? Minsan, maaaring magising ka ng madaling araw, hindi mo alam kung bakit. Maaaring merong gusto si Lord na ipanalangin mo. Siguro maganda manalangin ka. At ipanalangin mo kung sino mang inangailangan ng iyong panalangin. So, okay? So, yun ang ikalima. Panalangin sa bawat isa. Pinakauli, bibilisan ko lang dahil yung oras natin. Ano ngayon ang consequences? O ano yung resulta ng pagiging matatag? Yung hindi tayo natitinag. Ano magiging resulta nun? Naniniwala ko, yun yung sinabi sa ikalawang bahagi ng verse 58. Nasabi nga doon, always give yourselves fully to the work of the Lord because your labor in the Lord is not in vain. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon, yamang alam mong hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Kung ikaw ay matatag at hindi ka natitinag, talagang maibibigay mo ng buong buo ang sarili mo sa paglilingkod, ng buong buo sa gawain ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Pansay kung ikaw ay natatangay ng mga pagsubok, na masyado ka naapektuhan ng mga pagsubok, paano mo maibibigay ang sarili mo sa gawain ng Panginoon? Amen? Pwede pa nga mangyari, magpaalam ka muna, o kaya maglaylo ka muna, o kaya tumigil ka muna dahil matindi yung epekto sa iyo ng mga pagsubok at mga gawa ng kaaway. Pero kung tayo ay matatag at hindi tayo nagpapatinag, magagawa nating ibigay ang ating sarili ng buong buo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi rito sa verse 58, sabi dyan, your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo ba yung labor na ginamit doon na salita? Ang ginamit doon ay yung salitang, or your work, not the work of the Lord. Ang ginamit na salita doon ay labor. No? Pagpapagal. At hindi lang ito yung madaling bagay. No? Pag sinabing labor, ito ay nagre-resulta sa talagang panghihina. Yung sobrang bigat nung gawain na yun na talagang pagkatapos nun parang hinang-hina ka. Amen? At ganon ang nangyayari sa atin pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Minsan talaga pakiramdam natin parang pagod na pagod tayo. No? Parang hirap na hirap. Parang
hinang-hina tayo. Amen, mga kapatid? Pero kahit pala naranasan natin yon, magpatuloy pa rin tayo. Bakit? Dahil yung ating pagpapagal na yon ay hindi nasasayang. Our labor is not in vain. Bakit not in vain? Bibigyan ako ng dalawang dahilan. Una, dahil yung ating pagpapagal na yon, naniniwala ko, the Lord will cause them to bear fruit. Gagawin ng Diyos na yung pagpapagal mo ay merong magandang maibubunga. Amen, mga kapatid? Diba? Tayo ang gumagawa, pero sino nagpapalago? Si Lord. Tayo ang nag-aasik. Si Lord ang nagpapalago. Siya ang nagpapabunga sa ating mga gawa. Our labor is not in vain. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Tayo'y aani kung hindi tayo magsasawa. Meron akong kwento sa inyo. Ito ay, actually, narinig ko na to dati. Pero, isang beses, napakinggan ko rin sa isang preaching ng isang pastor sa CCF. No? So, pero narinig ko na itong kwento na to dati. Ito ay tungkol kay David and si Bea Flood. Sila ay mga missionary na nagpunta sa Congo, Africa, sa isang village na pangalan ay Endolera. Nung sila ay pumunta roon, kasama nila ang kanilang 2 taong gulang na anak at meron pang isang mag-asawang missionary na ang pangalan ay Joel and Bertha Erickson. I think may picture ako ni David and si Bea Flood. No? Pwedeng pakita natin yan. Yung nga lang, yung pinunta nilang village, ayaw silang tanggapin nung chief o yung pinuno. Hindi sila pinayagang pumasok sa village na yon. No? Kaya ang nangyari, sila ay nanatiling, sila ay hindi nakatira doon. Malayo ang tirahan nila. Mga half a mile doon sa village na yon. At ang pinahintulutan lang ng village chief ay isang bata na magtitinda sa kanila ng manok at itlog 2 beses sa isang linggo. Okay? So, ibig sabihin, doon sa village na yon, ang contact lang nila ay isang bata. Okay? Pero anong ginawa nila? Yung bata na yon ay binahaginan nila ng salita ng Diyos. At yung bata na yon ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Yun nga lang, may mga trahedyang nangyari. Parang wala sila talaga nakikitang anything na makapag-encourage sa kanila. At nagkaroon pa ng kumalat pa yung sakit ng malaria. Si Bea, yung babae, siya ay nanganak. Pero nung 17 days matapos na siya yung manganak, siya ay namatay. So namatay yung babae na missionary at the age of 27. At ang nangyari doon kay David, medyo parang naapektuhan siya doon. No? Nung kamatayan ng kanyang asawa. At nagdesisyon siya na bumalik sa Sweden. At yung kanyang anak, yung sanggol, ay pinimigay niya. Pinaalaga niya sa iba. Dahil ang sabi niya, sinira ng Diyos ang buhay ko. No? Sabi niya, sinira ng Diyos ang buhay ko. Siya ay naglalasing na at nag-asawa uli at meron siyang patakaran sa kanyang tahanan. Ito yung kanyang rule, never mention the name of God because God took everything from me. Huwag daw babanggitin ang pangalan ng Diyos sa tahanan nila dahil kinuha ng Diyos ang lahat mula sa Kanya. Okay? Pero, meron palang nangyari doon sa maliit na bata. Yung maliit na bata na yon, siya ay lumaki at siya ay nagtayo ng isang eskwelahan doon sa kanilang village at sa pamamagitan ng eskwela na yon, nabahaginan niya yung mga ibang bata
sa village na yon ng salita ng Diyos. So yung mga bata doon sa village na yon, tumanggap kay Lord. At hindi lang yon, pati yung mga magulang nila, tumanggap kay Lord. Amen? At hindi lang yon, later on yung village chief, tumanggap na rin kay Lord. Amen? No? Praise God. At itong anak nila, ni David and si Bea, na pangalan ay pinangalan ng Agi, siya ay lumaki, nakapangasawa ng isang Kristiyanong lalaki na presidente ng isang Kristiyanong kolehiyo, at isang beses nakatanggap siya ng isang magazine. Doon sa magazine na yun, nandun yung larawan nung libingan ng kanyang nanay. Nakita niya yung picture ng libingan ng kanyang nanay. So, nagbalak siya na puntahan yung libingan ng kanyang nanay na nandun sa Congo, Africa. So, nung dinalaw niya yung libingan ng nanay niya, nalaman niya kung anong nangyari. Na yung palang village na yon ay nakakilala na rin kay Lord. Amen? At si Agi at yung kanyang asawa ay umattend ng isang conference sa London. Doon niya, ang nangyari pala, nung nakapunta siya ron yun, nalaman niya yung mga bagay na yon, hinanap niya ngayon yung tatay niya. Hinanap niya. At nung nakita niya yung tatay niya, kinuwento niya kung ano yung nangyari doon sa maliit na bata na naakay nila. At dahil doon sa nalaman ng tatay niya, lumambot na rin ang kanyang puso at muli niyang kinumit ang buhay niya kay Lord. Amen? Okay? So, anyway, hindi ko na ikwento yung iba. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, yung pagpapagal natin kay Lord, hindi nasasayang. Imagine niyo yun, no? Isang bata lang naakay nila. Pero ginamit ni Lord yung bata na yon para mag-akay ng maraming mga kaluluwa sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen? So, kung tayo man ay nagpapagamit kay Lord, hindi natin masabi ko na magiging resulta nun. Na malay mo, yung akin aakay sa Panginoon, later on, gagamitin din siya ni Lord in a mighty way. Basta, patuloy lang tayong, sabi diyan, magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Amen? Nagugutom na ba kayo, mga kapatid? Akala ko mag-alas 12 na. Ulitin ko, patuloy tayong magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Amen. Yan. Amen. Praise God. Okay. Siguro gusto niya nang matapos na tayo, no? Hindi. Pangalawa, bakit tayo dapat magpakasipag sa gawain sa Panginoon? Dahil the Lord will give future rewards. Hindi lang yung ating pagpabagal ngayon ay pwedeng mabunga ngayon, pero later on, pag tayo ay humarap na kay Lord, gagantimpalaan ni Lord yung ating mga pagpapagal. Dahil sinabi yan sa Bible. Sabi sa Revelation, ito na lang, Revelation chapter 22, verse 12, sabi ni Lord, "Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done." Babalik siya, at sa kanyang pagbabalik, bibigyan niya ang bawat isa sa atin ng gantimpala ayon sa ating ginawa. Amen, mga kapatid. Alam niyo ito lang, medyo lang to, no, para maliwanagan tayo. Meron dalawang lugar na kung saan hatulan ng tao, ni Lord ang tao. Una, yung tinatawag na Bema or Judgment Seat of Christ. Yan ay mabasa natin. Wala yan sa ating no? Pero mabasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 5, chapter 5, verse 10. Okay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga Kristiyano itong kausap niya, nantok na kayo, Nay. Okay. Sabi yan, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito.
Okay? So, bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ang tawag po dyan ay yung judgment seat of Christ. At ang harap dyan ay tayong mga mananampalataya. Okay? Now, dyan sa hukuman na yan, hindi yan yung sasabihin pa ni Lord sa atin, o ikaw, Justin, sa langit ka. No? Pero ikaw, halimbawa lang naman, ikaw naman, Arlene, sorry na lang. Hindi ka makapasok na. hindi ka na sasabihin ni Lord. Yung judgment seat na yan, paladaanin ni Lord yung mga ginawa natin. Di ba may nabasa sa 1 Corinthians chapter 3? Hindi natin mabasa, no? Yung padadaanin ni Lord yung lahat ng ginawa natin sa apoy. No? Okay? Yung mananatili, yun yung gagantimpalaan ni Lord. Amen, mga kapatid? No? Pero meron diyang para daw, parang dayami na masusunog. Okay. Pero ligtas pa rin tayo. Yung alang hindi gagantimpalaan ni Lord yun. Alam mo, dati tinanong ko sarili ko, Lord, paano ko malalaman kung yung ginawa ko ay hindi masusunog? No? Meron lang akong insight dyan sa bagay na yan, pero naniniwala ko, pag yung ginawa natin ay para sa kalwalatian ni Lord at hindi para sa ating kalwalatian, mananatili yan. Amen? At naniniwala ko, pag ang ginawa natin ay ginawa natin abunsod ng pag-ibig, mananatili yan. No? Yung right motive and right attitude. Pero pag mali ang motibo natin, mali ang paraan natin, masusunog yan. Anyway, mahabang yan. Hindi ko bibigyan Pero pangalawa, may pangalawang hukuman at yun yung sinabi sa Revelation chapter 20. Para lang maliwanagan tayo mga kapatid. Etong sa Revelation chapter 20, hindi na tayo haharap dito. Ito yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Sabi sa 2 Corinthians sa Revelation chapter 20 verses 11, 12, and 15, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At sabi sa verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, hindi na tayo harap doon. Amen? Kasi kinuha na tayo ni Lord Ang harap doon, yung mga taong hindi nakilala sa Kanya. At ilalabas yung aklat ng buhay para ipakita sa kanila kung ang pangalan nila ay naroon o wala. At makikita nila na wala doon ang pangalan nila. At anong mangyayari? Itatapon sila sa lawang apoy. So kung wala pa tayong personal na relasyon sa Panginoong Yesus, hindi pa natin siya tinanggap bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Kung tayo ay mamatay at wala pa tayong ganong personal relasyon sa Panginoon, balang araw haharap tayo sa puting trono na yon at bubuksan ang aklat ng buhay. At makikitang wala doon ang pangalan mo. Pero ngayon, may pagkakataon ka pa para ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay. Amen, mga kapatid? No? So, yun ang pangalawang dahilan. Gagantimpalaan ng Diyos ang ating pagpapagal. So, bilang pangwakas, ang tanong, tayo po ba ngayon ay nakatayong matatag sa ating pananampalataya? Anong pwede natin gawin para tayo ay makatayong matatag? Tayo po ba ay nagpapakasipag sa gawain para sa Panginoon? Gawin natin dahil malapit ang dumating si Lord. Amen? No? Gumawa tayo habang araw pa. At hindi pa dumarating ang gabi.
At huling tanong, si Jesus ba ang pundasyon ng iyong buhay? Siya ba ang bato ng iyong pananampalataya? Dahil kung hindi, pwede mo siyang tanggapin ngayon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga tinuro at pinaalala niyo po sa amin ngayon. At dalangin ko, O Diyos, na tulungan niyo po kaming napatuloy na maging matatag at hindi matitinag sa pamamagitan, Panginoon, ng paghawak namin sa pag-asa namin na kayo ay muling babalik. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pagsuot namin ng buong baluti ninyo. At sa pamamagitan din ng pananalangin namin sa bawat isa. Lord, tulungan niyo po na magawa namin ito. At pinagkakatiwala ko na po muli ang iyong salita at ang aking mga kapatid sa iyong kamay, sa pangalan namin, Panginoon Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God.